Ito pala si Jenny na galing London. Finlex niya agad sa akin yung mga naipundar niya tulad ng sasakyan na yan. Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan habang nagdadrive siya dahil 2 beses na niyang inakyat ang sasakyan na yan sa rampa. Hindi na ako nakapag-video ng mga oras na yon dahil sa takot ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko habang nagdadrive siya lalo na papunta na kami sa highway. Tinanong ko siya ng ilang beses kung marunong ba talaga siyang mag-drive. Napakapit talaga ako sa upuan ko at sa seatbelt. Sa Clark, Pampanga pala kami nagpunta. Ililibre daw kasi ako sa Swiss Hotel. Napatanong tuloy ako kung ano yun. First time ko kasing magpunta doon kaya curious talaga ako kung ano ang nandun at bakit pa kami pumunta sa kaduluduluhan ng Clark para lang kumain. Muntik pa kaming magkaligaw-ligaw nung pagdating namin sa Swiss Hotel. Eto na pala kami. Hindi niya alam kung saan yung entrance. Sinubukan niya tawagan si Kuya Guard pero busy si Kuya kaya hindi niya kami napuntahan. Kaya sariling sikap naming hinanap ang daan papunta sa parking lot. Andito na pala kami sa loob ng Swiss Hotel. Ang laki pala nito, may casino sa loob ng hotel. Ang higpit ng security dun sa casino, akala mo'y nanakawin mo ang mga slot machine. Kaya hindi ako nakapag-video doon. Agad kaming pinaalis dun sa casino dahil may dala akong malaking bag. Baka daw kasi nakawin ko ang mga slot machine na nakatayo doon. Pero ang hindi nila alam, nahakot ko na yung mga bottled water na nakapatong dun sa mesa sa dinaanan namin. Nandito na nga pala kami sa resto. Habang hinihintay namin ang aming order, inabot sa akin ni Jenny ang bag na yan. Medyo naging emotional ako kasi namiss ko talaga ang Harrods. Akala ko naman kung anong ibibigay sa akin, ganyan lang pala, nag-abala pa siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, pabawi na lang ako sa kakainin ko, tutal siya naman ang magbabayad. Pang Miss Universe pala ang legs ng mga servidora dito. Takam na akong kumain dyan dahil gutom na ako pero hindi pa pwedeng kumain. Dahil abalang-abala pa si Jenny sa pag-ayos ng aming pagkain. Dahil pipicturean daw muna niya ito para ma-flex sa kanyang social media. Sa bagay nga naman, hindi lahat ng purita nakakakain dito, kaya nararapat lang na ipagyabang muna namin ang aming kakainin. Ang hirap din palang mag-voice over, nakakawala ng hininga at nakakapagod, sobra. Sa wakas, nagbigay na ng go signal si Jenny na pwede na daw akong kumain. In fairness, sulit naman yung paghihintay ko dahil masarap naman talaga ang pagkain nila. Bukod sa masarap, mura din, mukha lang talagang mahal dahil sosyal na sosyal ang lugar. Pero wala pang 2,000 ang kinain namin. Pinilit kong ubusin ang sandwich na yan kahit busog na ako. Kasi baka hindi na maulit ito. Dali-dali kaming umalis ni Jenny pagkatapos namin kumain. Naglakad kami ng pasimple, palayo sa restaurant. Pero mabilis ang karma. Dahil nakalimutan ko yung tubig na kinuha namin mula sa kasino kaya binalikan ko ito. Nagbayad tuloy ako ng kinain namin. O siya, hanggang dito na lamang. Samahan niyo ulit kami sa susunod na budol namin kung saan man kami mapadpad ni Jenny. Feeling nagmamaganda talaga itong si Jenny kung makahampas ng buhok. Kala mo pang Miss Universe ang beauty niya.